Po natin si Jesus. Kumusta po kayo? Pabuti ng pabuti, paayos ng paayos, pagwapo ng pagwapo, payaman ng payaman, pabanal ng pabanal. Amen. Ang title po ng i-share ko sa inyo ngayong umaga ay Seek First the Kingdom of God. So this will be a series. At hindi na po makaantay si Pastor ng 2025. Gusto ko sanang ituro ito first Sunday. Pero napag-isip ko, ba't hindi pa natin simulan na agad? Para bago pumasok ang 2025, maunawaan natin what seek first the kingdom of God is all about. Okay. May mga bagay po na dapat nating maunawaan. Lalong-lalo na po patungkol sa kaharian ng Diyos. At hayaan niyo pong ito ang ating pag-usapan ngayon. Let's pray. Father, we dedicate to you this day, we dedicate to you this Sunday service. Teach us, Lord, to seek first your kingdom and your righteousness. At salamat po, for we believe magtuturo po kayo sa aming lahat. We are declaring your victory alone and the defeat of the enemy in Jesus' name. Walang ibang mahayag, kundi ang salita mo lamang. Walang ibang maparangalan, kundi ang tanging pangalan mo lang, Lord Jesus. We dedicate to you this day. Be blessed, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Number 1, understand that we are under a kingdom. Kailangan muna nating maunawaan na tayo ay nasa ilalim ng kaharian. Understand that we are under a kingdom where there is a king and he is Jesus. Sino po ang tumanggap dito kay Jesus bilang kanyang Diyos, Panginoon na tagapagligtas? Amen. But remember, Jesus is not only your Savior. Jesus is not only your God. He is your Lord. Siya iyong Panginoon at siya iyong Hari. Kaya kung mapapansin niyo po, doon sa mga movies na ang setup or setting ay may mga hari, sometimes they call the king or the queen, your majesty, your highness. Pero ano pa yung mga minsang pag-address nila sa kanilang king or queen? My Lord. Di ba? Kaya remember that Jesus is not only your Savior, He's also your Lord. He's your King. And if there is a king, therefore there is a kingdom. Marami naman alam si Jesus ay hindi ko lang tagapagligtas, siya'y hari ko din. Kaya lang, nawawala naman sa isip na kung may hari, may kaharian. And we are under the kingdom of heaven. We are under the kingdom of God. So itong unang-unang step, sabi nila, paano ko ba masisik first the kingdom of God and His righteousness? Alamin mo muna o unawain mo that there is a kingdom and we are under this kingdom. Ayan. Dalawa lamang po ang kahariang umiiral sa mundong ito. Dalawa lang. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, dalawa lang. Ano-ano yung dalawang kahariang umiiral sa mundong ito? Ang kaharian ng Diyos at ang kaharian ng kadiliman. Kaya pipili ka laang kung saan ka papasakop. At marami ang nagkiklaim that they want to be under the kingdom of God, pero the way they act, the way they speak, the way ng kanilang pamumuhay ay hindi umaakma sa kanilang sinasabing they are under the kingdom of God. Kaya maganda po pag-usapan natin ang mga bagay na ito. Bakit mahalaga ito? Mapakahalaga na kahit si Jesus, kaikli-ikli, 3 taon ng pagmiminister sa mundo. Diba? He started at the age of 30, he died at the cross at the age of 33. 3 years lang ang ministry niya. Kaikli-ikling panahon, pero he dedicated that very short period of time sa pagsasabi about the kingdom of God. Kung mapapansin ninyo, si Jesus pag nagturo, ang paghahari ng Diyos ay maihalin tulad mo dito. Ang paghahari ng Diyos ay kagaya ng butil ng mustasa, di ba? Ang paghahari ng Diyos ay kagaya ng mga... Laging paghahari ng Diyos ang kanyang bukang bibig. At kung ito'y paulit-ulit sinasabi at itinuturo ng Panginoong Jesus, ibig sabihin ito'y mahalaga at dapat nating maunawa at dapat nating pag-usapan.
Very familiar po tayo sa Matthew 6:33. Ano nga uli ang sabi doon? Ngunit, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kaniyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito'y pawang idaragdag sa inyo. Ano sabi ni Jesus? Hanapin muna daw natin ang kaharian. Sabihin mo nga, muna. Ano ba ibig sabihin pag mayroong muna? Unahin, muna. Priority, first. Gusto ng Diyos na unahin nating alamin ang patungkol sa kanyang kaharian. At ang hirap namang hanapin ng hindi alam ang hinahanap. Meron ka bang naman na-encounter o kilalang ganyan, nahanap mo, hindi ko rin alam eh. Mahirap yan. Gusto ko itang tulungan sa hinahanap mo, pero pag hindi mo alam ang hinahanap mo, mahirap yan. Hindi mo hahanapin o aalamin ang patungkol sa kaharian na hindi mo nalalaman. At hindi mo hahanapin o aalamin ang patungkol sa kaharian kung unang-una ay hindi mo alam na may hari at kung sino. Kaya itong napakahalaga kilalanin mo si Jesus. Kailangan mong maunawaan na kailangan mo si Jesus at kailangan mo siyang makilalang lubos. Kasi hindi mo mauunawaan na may kaharian kung hindi mo nauunawa ang may hari. At hindi ka magkakaroon ng interes na alamin kung sinong hari kung wala kang ideya kung sino si Jesus. At pag nalaman mo na may hari at may kaharian, ang kailangan mong sunod na malaman ay kung ano ang layunin ng kaharian na ito. Diba? Hindi naman kasi pwede, alam ko may hari, alam ko may kingdom, tapos, pero ako pa rin ang masusunod. Sinong hari? Kung gayon. At yung mga principles ko ang ia-apply ko, teka muna, you're not under a kingdom if you're not applying the principles and the law of the kingdom. Bakit po ito hindi madaling sakyan? Kasi sanay tayo sa demokratikong bansa. Tayo kasi ay democracy. May mga nagsasabi na yun daw mga namumuno ngayon sa bansang ito, ang plano daw ay papalitan daw from democracy to monarchy para daw yung lahi na lamang nila ang mga maghahari ay nananaginip. Oo. Pero hindi yun mangyayari sa atin in the first place. Padalwa, ito ang point ko. We are not familiar, particular, sa ganitong setup simply because tayo galit tayo sa mananakop. Ewan ko baga, siguro kayo nadala na. Nagkaroon sa DNA natin nung pag merong nagtetreat sa ating freedom, tayo nang gagalaiti agad. Kaya nga ating celebrated yung ating mga bayani. Medyo nalulungkot lang ako kasi inaalis na sa mga pera ang mga bayani. Pinapalta na ng musang, nalulungkot ako. Ewan ko kung kayo nalulungkot. Alam ko nasiyahan kayo nung naabutan kayo, nung malutong. Pero ako, sumaya ng kaunti tapos nalungkot din dahil nasaan na yung tao din Magaling pa noon, pag hindi ka nagpapaubos ng pera, ang tawag mo ay taong kalpi. Ngayon ay pusang kalpi yan. Okay, yun ang kanilang gusto di sige lang. Ang mahalaga ay yung 50 pesos, 50 pesos pa rin. Okay, mamaya itatakil natin yan. Pag nalaman mo na may hari at may kaharian, ang kailangan mong sunod na malaman ay kung ano ang layunin ng kahariang iyon. Sino po rito nagsasabing si Jesus ang hari ng kanyang buhay? Amen. The next question is, sino nagsasabi rito na ikaw ay nagpapasakop sa kaharian ng iyong Diyos? Amen. Ang sunod mong kailangan malamay, ano ang layunin ng kahariang ito? At ito po, ang standing order ng iyong king.
Matthew 28:19. Therefore, go and make disciples of all nations. Masasabi at malalaman mo na nagpapailalim ka sa kaharian ng iyong hari if you are applying this law, if you're applying this principle, kung ang layunin ng buhay mo ay in line sa layunin ng kaharian na sumasakop sa iyo. The question is, how is your 2024? Ang 2024 ba natin ay nagamit natin to go and make disciples of all nations? We're so blessed na kahit the last quarter ay nakabawi tayo. Nakita ko na mas marami ngayon ang excited at gumagawa ng ipinagagawang ito ng Diyos. Diba? At least, even up to the last quarter, nakabawi naman tayo. At ako'y naniniwalang itong nasimulaan ng last quarter ng 2024, sa biyaya at kapurihan ng Diyos, ipagpapatuloy natin ngayong 2025. Amen. Ano pa? Maganda din na malaman mo ang mga prinsipyong umiiral sa ilalim ng kaharian ng Diyos, or we call it the principles of the kingdom of God. Yan. Sino po rito yung mga nakapag-abroad na? Taas ang kamay. Either nag-work o pumasyal. Taas ang kamay. Ayan, madami-dami na. At ang prayer ko ngayong 2025, mas dadami pa. Amen. We're praying and planning na next year, by April siguro, bakasyon, ay nagpaplano po kami mag-anak to go to Hong Kong para naman maka-appear kay Mickey Mouse sa Disneyland. At balita ko kay Pastor ay may mga niyayakag na riyan. May mga niyayakag na. Manda kayo dahil yayakagin din kayo. Alam niyo, napakasarap pong pumunta ng let's say, Hong Kong. Ako naman nakapunta na riyan. Oo nga. Pero, mahirap sadyain yung magkakasama kayong pupunta. Iba yun. Diba? Kaya, paghandaan po natin ito, at ako'y excited. Malay ninyo, we can conduct leadership camp ng JA1 San Jose, Hong Kong. Diba? Let's see. Ba't ko kayo nasabay? Ito yon, ito ang point. Pag pumupunta tayo sa ibang bansa, isang bagay na dapat meron tayo ay ito. Dapat aware ka sa law of the land. Halimbawa, pupunta kang Hong Kong, mahigpit ho sa kalinisan doon. Hindi aaray kung ikaw dito pag kumate ang lalamunan mo, at ikaw basta na lang maglalabas ng iyong kung ano mang gusto mong ilabas, hindi pwede doon. Di ba? Hindi ka po pwede doon na yung ikaw ay nangangain ng chichirya sa tricycle at nung ubos na pinalipad mo na lang sa labas ng sidecar, hindi pwede. Sa Singapore daw, lalo na. Everybody say, law of the land. We should know the law of the land. Kung tayo po, we want to know the law of the land. Ganon din sa atin, bilang mga Kristiyano, we must know the principles of the kingdom of God. Since we are under the kingdom of God, know the law of the kingdom of God. Alamin mo ang mga prinsipyo nito. At ang mga benepisyo ng mga prinsipyong ito. Yes, hindi ka lamang basta susunod. May mga benepisyo ang bawat pagsunod. Ayan. Sinong excited? Sinong excited na malaman ang mga prinsipyong may kinalaman sa kaharian ng Diyos? Okay, number 1. Number 2 na pala. Unang prinsipyo, actually ulitin ko, this will be a series. And for the following weeks, ang topics po natin, pag-uusapan natin is all about the principles of the kingdom of God. Okay. Number 2, unang prinsipyo. Kung gusto mo o kung ikaw ay nagpapasakop sa kaharian ng Diyos, kailangang unang-una mo itong maunawaan. Ito ang unang-unang dapat maunawaan ng mga gustong magpasakop sa kaharian ng Diyos. Number 2, God is the provider. Yan na agad.
Sino rito ang nagsasabing si Lord ang provider niya? Sino rito ang nagpapasalamat kay Lord dahil nag-provide si Lord sa iyo, di ka pinagkulang for the year 2024? Ito ang unang-unang dapat maging malinaw sa iyo kung gusto mong magpasakop sa kaharian ng Diyos. Bakit? Yung binasa natin kanina, which is Matthew 6:33, came from these earlier verses that talk about our needs. Basahin natin mabilis. Matthew 6:25, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin o ang inyong iinumin, kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba't higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Yan ang mga inaalala ng mga tao, di ba? Kakainin, iinumin, isusuot, gagastusin, sa madaling salita, needs. At ano ang sabi ni Jesus? Tingnan ninyo mga ibon sa himpapawid, hindi sila naghahasik, hindi sila nagtatanim, naggagapas, nag-iimbak sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng Diyos Ama sa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila? Sino rito nagsasabing mas mahalaga pa ang ibon kaysa sa iyaw? Tunay naman. Sino ho rito yung nakaisip na ang sideline manghuli ng mga kulay brown na maya diyan sa labas at ipagbili? Walang nakakaisip nun dahil walang bibili. Walang halaga. At ang sabi ng Diyos, kung yung ibong walang halagay, pinapahalagahan niya, ikaw pag naman. Sabi mo nga dyan sa iyong katabi, mas mahalaga ka sa maya. Kaya wag umakto, na parang mas mahalaga pa ang maya sa iyaw. Verse 27, sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay mapapahaba ang kanyang buhay? Sino raw ang humaba ang buhay dahil sa pag-aalala? Marami akong kilala, umigsi lalo ang buhay sa pag-aalala. Sa ibang version, sino ang nakatangkad lalo sa pag-aalala? May sekreto akong makita. Hindi na pala effective ang pagtalon pag bagong taong. Ito ang effective. Kasi ang sabi ng Bible on the other version, sino rito ang nakapagdagdag sa kanyang height ng dahil sa pag-aalala? So kung babaligtarin mo yung thought, nakakatangkad pala ang hindi pag-i-stress sa pag-aalala. Sabi mo dyan sa katabi mo, huwag ka maging warrior. No, may pag-asa ka pa. Lalo kung cute size yung katabi mo, sabihin mo, may pag-asa ka pa. Huwag lang laging mag-alala. Pastor, wala na ho sa edad ko ang pagtangkad. Huwag ka mag-alala, kung hindi ka man sa patangkad, sa palapad ka naman. Verse 28, at bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? O yan, yung mga ang dahilan kaya hindi daw makapag-church, walang isusuot. Anong tawag mo sa suot mo? Ay pambahay ho, aray. Ala, hindi na issue yan. Pansinin ninyo ang mga liryo sa parang kung paano sila lumalaki, hindi sila gumagawa o humahabi man. Verse 29, gayon may sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa buong kaluwalhatian niya, hindi nakapagdamit ng damit na tulad nito. Napansin ninyo, yun nga naman daw mga halaman, yung mga bulaklak, pinagagarang maigi ni Lord. Ngayoy maganda, mamaya'y lanta na. Tingnan mo yung katabi mo, mukha na bang lanta yan? Di ba hindi? Ang punto ko, pinagagara at dinadamitan niya ng Diyos. Yang mga bulaklak na mamaya'y lanta na. Ikaw pagwagan naman ay napakahalaga mo. Higit kang mas mahalaga kaysa sa mga liryo sa parang. Alam niyo po ang ginagawa namin ni Pastora. Chinecheck po namin ang aming mga cabinet namin mag-asawa at cabinet ng mga bata. Lahat ng hindi kasya at maganda pa, ibinibigay namin ang ibinibigay. At ako po'y naniniwala that yung paraang yun ay isa lamang sa napakaraming paraan ng Diyos to provide kung clothing or damit din lang ang pinag-uusapan. Isa pa sa aming laging ipinag-uusapang mag-asawa ay nagpaskuhan na, natapos na, magbabagong taon na, naibili natin ng mga bata ng damit, tayo hindi nakakabili. Alam niyo po ang biyaya ng Diyos sa amin mag-asawa, may nadating at may nadating na damit. Hallelujah. Oy, noon hong Pasko yung suot kong polo shirt na maganda, may nag-sponsor ho noon.
Hindi ko nababanggitin ang pangalan para si Lord ang mag-bless sa kanya. Ano? At hindi naman ho, porkit binabanggit ko ito, hindi ho nangangahulugang open po ako sa mga sponsors. Hindi. Hindi kayo nang ibig sabihin. Ha? Please don't get me wrong. At wag nyo namang aakalain na inaanunsyo ni pastor na kahit tapos na ang Pasko ay natanggap pa. Hindi gayon. Sabi po ng ating Rabbi ito ay wag daw magpaparinig. Kaya sinasabi ko na sa inyo. Biro lang po. Nagbabawas na nga ng damit eh. Ang dami na nga. Okay. Anong point? Ang Lord ang nagpo-provide. Huwag kang mag-alala. God will bless you. God will supply your needs. Okay. Ano pa? 6:31. Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing anong aming kakainin, anong aming iinumin, anong aming isusuot. Inulit pa uli ni Lord yung sinabi niya doon sa unang verse. Bakit? May idinidiin siya rito. Sapagkat hinahanap ng mga hintil, ano pa pag sinabing hintil, walang relationship kay Lord. Ang lahat ng mga bagay na ito, ang mga wala palang relationship kay Lord, ang kanilang laging iniisip at bukang bibig, needs, needs, needs. They are bothered with their needs, ang walang relationship kay Lord. Kaya ultimong araw na para na sana kay Lord, ginagamit nila para makapag-provide sila ng kanilang needs. Ang kaibahan mo, ikaw ay may relasyon sa Diyos at ikaw ay nagpapasakop sa kaharian ng Diyos, kaya pag linggo, hindi ka bothered sa needs. Dahil ang linggo, ibinibigay mo sa hari mo. Amen? At ito na, batid ng iyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na iyon. Alam niya. Alam ni Lord na kailangan mo yon, kaya siyang magpo-provide. At pupunta na tayo doon sa verse natin kanina, verse 33. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito'y pawang idaragdag sa inyo. Jesus is saying, hanapin nyo ang kaharian. Unawain ninyo ang kaharian. Unahin ninyo ang kaharian at ang layunin nito. At ako na inyong Diyos ang magdaragdag ng pangangailangan mo. Ipinapakita po ng Diyos na siya ang provider. Understand this very first principle about the kingdom of God. Bakit? Kasi kapag di malinaw sa iyong si Lord ang magpo-provide, hindi mo hahanapin at uunahin ang kaharian niya. Ano ho ang uunahin at hahanapin ko? Yung pagpo-provide mo sa sarili mo. Pag hindi malinaw sa tao na may provider siya at yun na yung Diyos niya, ang hari niya na sumasakop sa kanya, nako, iba ang hahanapin mo. Tingnan ninyo at pansinin ninyo ang mga walang relasyon sa Diyos. Pag tinanong ka, ang bungad sa iyo'y garine. Baka naman may alam kang pagkakakitaan diyan. Laging ang hanap ay pagkakakitaan. Ano ang bungad ng mga under the kingdom of God? Kilala mo na ba si Jesus? Ang hinahanap ng walang relationship kay Lord, pagkakakitaan. Ang ino-offer ng mga may relationship kay Jesus, ang provider na mismo. It is our way of saying, wag mong hanapin ay ang pagkakakitaan. Ang hanapin mo ay ang tunay na provider, and that is Jesus. Kaya ang tanong natin, kilala mo na ba si Jesus? Pinakita po ng Diyos sa buhay ni Elijah na ang Diyos ang provider. Sa Bible po, nagkaroon ng tagtuyot. 1 Kings 17:1, si Elias na Tisbita, ay nakikipamayan sa Gilead ay nagsabi kay Ahab, habang nabubuhay ang Panginoon ng Diyos ng Israel, ako'y nakatayo sa harap niya. Hindi magkakaroon ng hamog o ulan man sa mga taong ito maliban sa pamamagitan ng aking salita. Sinabi ni Elijah kay King Ahab, ikaw ay napakasalbahing hari. Nagpalagay ka na nagpalagay ng mga Diyos-Diyosan. Bad ka.
siya ay dahil bad ka, ito ang mangyayari. Hanggat di ko sinasabi, hindi uulan. Oo, matindi. Hanggat di daw sinasabi, parang sa bahay yan, hanggat di kita pinapayagan, di ka makakalabas. Allah, daan sa bintana. Pero itong kay Elijah, hanggat di ko sinasabi, hindi uulan. Kasarap ng gayon, yung paglinggo, hanggat di ko sinasabi, di ka uulan, at nang hindi tamaring umatid ang mga taga San Jose. Alam nyo naman ang mga taga San Jose, minsan nililiteral yung salt and light of this world daw tayo. Ano pag sinabing salt? Kaya pag naulan, hindi nag-church, baka matunaw. Okay. Iba hong ibig sabihin ng salt and light of the world na sinabi ni Jesus, ha? Okay. Ito ang nangyari. Hindi nga umulan, kaya nagkaroon ho ng tagtuyot. At yan tagtuyot, kung i-apply mo sa ating buhay ngayon, pwedeng tagtuyot ng wallet, tagtuyot ng cabinet, tagtuyot ng bank account, tagtuyot ng bigasan, tagtuyot ng benta. Ayan, maraming iba't ibang klase ng tagtuyot, tagtuyot ng love life. Ano yung mga tipong magto 2025 na, wala ka pang jowa? Anong tawag doon? Tuyot. Okay. At ano nangyari? Dahil may tagtuyot, ang sunod doon ay taggutom. Hindi makakapagtanim ng halaman, so walang gulay. Walang damo, walang makakain ng mga hayop, mamamatay mga alagang hayop, walang makakain, in short. Pero ito po ang maganda. Nag-provide si Lord para kay Elijah. Ano mapapansin natin dito? Sa kanyang panahon, sa storing ito, under the kingdom of King Ahab, may taggutom, may taghirap. Pero dahil si Elijah is not under the kingdom of King Ahab, but he is under the kingdom of God, kahit may taggutom, si Elijah hindi nagugutom. Anong ibig ko sabihin? Marami po ang nagsasabi na year 2025, mas lalo daw maghihirap ang mga taga-Pilipinas. At tumahimik ang JA1 San Jose. Siyempre, sabi lang nila yon, hindi ko naman dinideklara. Pero ako hindi bothered. You know why? Kasi we are not under the economy of this world. We are under the economy of the kingdom of God. And like Elijah, who is not living under the kingdom of King Ahab, rather living under the kingdom of God, hindi siya nagutom. Hindi siya pinagkulang ng Diyos. Now, tell me, saan mo gustong magpasakop? Under the kingdom of this world or under the kingdom of God? That is why Jesus commanded us, seek first the kingdom. Unahin mo ang kaharian. Hanapin mo, alamin mo ang mga prinsipyo at i-apply mo. Anong nangyari? Nag-provide po si Lord sa pamamagitan ng batis at mga uwak. 1 Kings chapter 17 verse 2, at ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na sinasabi, umalis ka rito, lumiko ka patungong silangan, at magkubli ka sa tabi ng batis Cherit na nasa silangan ng Hordan. Ikaw ay iinom sa batis, at aking iniutos sa mga uwak na pakainin ka roon. At ano nga po nangyari? Aba, tagtuyot, pero may batis. Sabihin mo nga, si Lord ang nagpo-provide. Ano pa? Tagtuyot, pero napapakain siya ng mga uwak. Wow. Side lesson na gusto kong makita nyo rito ay ito. Okay. Sabihin mo nga, si God ang provider. At dahil si God ang provider, anumang nakikita mo o inaakala mong paraan o dahilan ng pagtanggap mo ng provision, silang lahat o ang lahat ng iyon ay mga paraan lamang ng Diyos. Ano ang sabi ni Paul, or declaration ni Paul?
dun sa mga taong nag-bless sa kanya, nagbigay sa kanya. Ang declaration ni Paul ay ito, and my God shall supply all your needs. Sabihin mo nga, and my God shall supply all my needs. Malinaw ang sinabi ng Bible, it is our God that will supply all our needs. Hindi sinabi dong, and my business shall supply all my needs. Hindi. Hindi sinabi dong, and my lugawan shall supply all my needs. Hindi. Hindi rin sinabing, and my groceries shall supply all my needs. Hindi sinabing, and my poultry shall supply. Hindi. Hindi rin sinabing, and my titang nasa Canada shall supply all my needs. Hindi sinabi. Hindi rin sinabing, and my boss. Hindi. Ang sinabi, and my God shall supply all my needs. Kailangan maging malinaw. Bakit? Dahil baka ang tingnan mong source ay yung channel. Wala hong nalabas sa aming gripo. Usually ho, pagka pinihit ko itong gripong ito, may lalabas ng tubig sa hose. Sabi nung may-ari sa tubero. At sabi ng tubero, di ang titingnan natin yung inyong linya ng tubig at pinagmatigas ng tao. Hindi ho, ang tingnan ninyo yung hose, baka may problema ang hose. Sabi ng tubero, tay muna. Hindi. Bago pa magkatubig yung hose, galing na yan din sa gripo. Gripo ang titingnan natin. Hindi nga ho. Yung hose ho ang source ng tubig. Yung hose ho ang tingnan ninyo. Alam niyo, nakakatawa na. Parang may gayon yung nagpapagawa ng gripo, no? Hose ang pinagagawa, hindi gripo. Patay pala ito. Okay. Makikibuhay, nabanas. Okay. Here's my point. Marami, they're trying to fixing the hose ng kanilang buhay. Believing and expecting na doon may problema sa hose, sa channel ng tubig. Ang di nila naunawaan, ang kailangan mong ayusin ay yung relationship mo sa source. Bakit lugi na naman ang business ko? Ginawa ko na lahat eh. Huwag mong ayusin ang hose. Ang ayusin mo ay yung connection mo doon, yung relationship mo sa source, doon sa gripo. Ba't hindi na naman ako mapasaya ng aking partner in life? Ay, yan ay hose. Are you there? Amen. Tingnan ninyo, sabi ni Lord, in verse 4, 1 Kings 17:4, ikaw ay iinom sa batis at aking iniutos. Everybody say, iniutos. Iniutos. Para mas kumpleto, sabihin natin lahat, aking iniutos. Aking iniutos. Ayan. Aking iniutos sa mga uwak na pakainin ka roon. Ang mga uwak ay inutusan lamang, hindi sila ang source. Idiniin, nilinaw po ng Diyos kay Elijah na ang mga uwak na nagdadala ng pagkain ay inutusan niya lang. Kaya ako po'y naniniwala na kung ang tiya mo na nasa Canada ay generous sa'yo, inutusan lang siya ng tunay na provider mo, and that is God. Amen. Kung ang boss mo lagi kang pinapaboran, pinopromote ka, ini-increasean ka, hindi siya ang source. Inutusan lang siya ng tunay mong provider, and that is God. Are you there? Kung blessed na blessed ka sa business mo, hindi yung business ang source. Inutusan lang ni Lord yung mga naging clients ninyo na sa inyo magpa-service, sa inyo bumili. At yung nagutos, ang tunay na provider mo. At sino yon? Si God. Pastor, si Lord po pala ang nag-uutos na pumunta o bumili sa amin. Oo. Kaya hindi mo na kailangan maglagay ng pusang nagarni. Bakit? Dahil naniniwala po ako na when you live under the kingdom of God, ang Diyos ay nagsusugo ng kanyang mga anghel, at ang mga anghel ng Panginoon ang nasa tindahan mo, nasa business mo, sila ang gumagradini ka. Aray, anak ng Diyos. Ang pabor ng Diyos ay naririnig. Kaya nagtataka siya
Dami-dami naman tindahan din eh. Aray, sarado pag linggo ng umaga, ba't ako'y nag-iintay pa rin eh, na sila'y magbukas. At di ako magpapaload, di ako magpapa-Gcash, di ako bibili. You know why? Kasi inutusan ng Diyos. Uwak nga inuutosan ng Diyos, tao pa ganama. Gaano kahirap utusan ng uwak? Uwak walang bait. Tinan mo nga yung katabi mo. Oh, may bait yan. Tuloy. 1 Kings 17:5. Kaya pumunta si Elijah roon at ginawa ang ayon sa salita ng Panginoon. Siya'y pumaroon at nanirahan sa tabi ng Batis Cherit na nasa silangan ng Hordan. Dinalahan siya ng mga uwak ng tinapay at karne sa umaga at tinapay at karne sa hapon at siya'y uminom sa batis. Pwede palang walang tanghalian, ano? Tanya, wala nag-a-agree sa akin. Siya, babawiin ko na. Pwede din namang may tanghalian. Ay, tanya, may nag-amen na. Mga isa sa aming mga New Year's resolution ng mga mag-asawa, pinagkakasunduan namin kanina sa kotse. Babawasan ng kain. Parang walang nag-a-agree doon ah. Okay. Humanda po kayo. Dahil damay-damay na to. Fasting. Pagkatapos ng fasting, fast eating. Okay. Verse 7. Pagkaraan ng ilang panahon, ano nga ulit nangyari? Kumakain si Elijah, dinidelibera ng uwak, ng tinapay at karne. Bunga naman. At umiinom siya sa batis. Sosyal. Verse 7 says, pagkaraan ng ilang panahon, ang batis ay natuyo. Sabihin mo nga, natuyo. Nako, yan ang ayaw nating marinig, yung mga natutuyong gayaan. Kamusta man ng wallet? Aray, tuyo. Ayaw nating maririnig yan. Pagkaraan ng ilang panahon, ang batis ay natuyo sapagkat walang ulan sa lupain. Ay tunay naman eh. Dahil nga walang ulan eh, matutuyo yung batis. Pero sino po ang nakabasa na o nakarinig na in Genesis, wala pang ulan? At saan galing ang tubig? Ang tubig ay bumubukal mula sa lupa. Kaya nga nung naggagawa ng arko si Noah, sabi ng mga tao, anong ginagawa mo? Arko. Ano yan? Kasi babaha. Ano yung baha? Kasi uulan. Ano yung ulan? Wala silang muwang. Dahil di naman umuulan noon. Ang tubig ay galing sa ilalim ng lupa, bumubukal. Okay? Bakit ko sinasabi sa inyo? Miski hindi na ulan, bakit hahayaan ng Diyos na matuyo ang batis? Pwede naman pabukalin mula sa ilalim ng lupa. Make sense? Ang tanong, bakit hinayaan ng Diyos matuyo? Basahin natin ang mga susunod. Mamaya na pala. Alam niyo kung bakit natuyo? Kasi nag-rely na si Elijah sa batis. Inasahan na ni Elijah ay ang batis. Tandaan ninyo, tutuyuin ng Diyos ang anumang batis na aasahan mo ng higit kaysa sa Kanya. Kaya humanda ka. Pag yapos na yapos mo yung negosyo mo, tinitingnan mo na yan na source mo kaysa kay Lord, tutuyuin niya yan. Pastor, ba't ka nang curse? Hindi ako nang curse. Sasariwa lang uli yung business na yan pag sinabi ko. Parang Elijah yan. Hindi, totoo. Tingnan ninyo, noong nagkaroon ng Isaac si Abraham, ano ang sabi ni Lord? Ialay mo sa akin yan, yung pinakamamahal mong anak. Bakit gaya ng mga imika ni Lord may hugot? Ay dati, si Abraham, masaya na kay Lord. Nung nagka-Isaac, sumaya kay Isaac, na itsapwera na si Lord. Ano sabi ni Lord? Ialay mo sa akin yan, hindi pwedeng gayaan.
sapagkat ako'y Diyos na mapanibughuin. Yun ang sabi ng Bible. Hindi pwede. Ako dapat ang makikita mong source. Source ng ano, hindi lang naman pagka-source ng pinag-uusapan, finances Ako kailangan ng source mo ng joy, ng source mo ng peace, ng source mo ng lahat ng kailangan mo. Yun ang sinasabi ng Diyos. Kaya humanda ka. Anumang pinagkukunan mo at tinitingnan mo as your source, pag yan ay ang pagtingin mo na at paglingap mo rin ay higit na sa pagtingin at paglingap mo sa Diyos na siya ang mismong source, humanda ka. Tutuyuin niya yan. At tumahimik na naman kayo. Ako naman nangangatal na din Sumubra naman lamig. Nakatudaw? Oo, hinahinaan mo. Pasensya ka na sa abala. Okay. Kaya wag mong pakayapusin. Baka tuyuin. Kaya sabi ko sa inyo pagpasok mo sa kingdom ni God, ito ang una mong dapat maunawaan. Siya ang source. Pastor, ayoko pong mawala sa akin ang business ko, ang trabaho ko, o ano pa ba ang source? Source of love, source of comfort, source of joy, ang bebe ko. Ayaw mong mawala, siya. Huwag mo siyang tingnan na source mo. Huwag mo siyang tingnan na source mo. Kasi the moment na sa Kanya ka na nag-rely at umasa ng joy, ng love, na dapat sana'y sa Diyos mo kinukuha at hinahangad, ay aalisin niya yan sa iyo. Sabi nung isa, kaya pala hindi kami nagkatuluyan. Baka nga. Inaalis talaga ng Diyos yan, tinutuyo. Pero humanda ka. Kasi pag may natuyong batis, at naging malinaw na sa iyo na ang Diyos ang source mo, dagat na ang sunod diyan. Or, it could be a better version ng batis. Ang mahirap kasi, ay yung doon ka lagi nakatingin sa batis mo, yung inungkutan mo na yan, tinambayan mo na yung batis mo. Ang problema kasi sa ganyan, hindi mo na napapansin, nasa paligid, may iba pa palang batis. Kasi masyado mo nang inungkutan Masyado mo nang tiningnan. Ito napansin ko. Nung ako ay elementary sa aming barangay, gandang-ganda ako doon sa isa kong kaklase. Hanggang grade 2 lang ho doon sa barangay namin, pupunta na sa bayan. Grade 3. Mas marami pa palang maganda. Pastor, ano ba naman yung mga inaatupag ninyo? Sa halip mag-aral, maganda. Bakit? Ako lang bang ganito? Tigilan niyo ako. At nung ako'y nag-high school na sa private, ay talaga palang iba pa rin ang ganda ng naka-private. Eto na, nung ako'y nag-college, sa Lasal Lipa, iba ang ganda ng Lasalista. Abay, magaganda na Nung ako po'y na-assign sa Mandaluyong, iba pa rin ang ganda ng Manilenya. At yung mga taga-ibang probinsya na punta doon, so may mga nag-a-attend sa church sa Mandaluyong, ay may magaganda pa pala sa mga probinsya. At nung ako po'y nakakapag-abroad na, iba pa rin pala ang ganda ng international. At ano nangyari, Pastor, sa katitingin nyo sa magaganda, at umuwi pa rin ako sa Pilipina. At doon ko napatunayan, iba pagka mahal mo sadya, kahit makakita ka ng magaganda, siya pa rin ang pinakamaganda sa inyo. Pero anong punto ko? Pagka tumingin ka na lang ng tumingin diyan, tapos liligawan mo na agad yan, gigirlfriendin mo na agad, grade 6 lang kayo. Kaya minsan yun na nagiging cause ng ng break up nung nag-high school, ari pala hindi pa maganda. May mas maganda pa pala din Nag-girlfriend na naman ng high school. Nung nag-college, hindi pa pala, may mas maganda pa din Ano nangyari? Dumami ang nasaktan. Yung iba tuloy nadala. Yung iba tuloy nagalit sa lalaki. Damay-damay na. Kaya wag laging ligaw ng ligaw. At wag din laging paligaw ng paligaw. At mga magulang, wag din masyadong paligaw ang anak.
O, iba ng ligaw yung ibig sabihin nun, yung ligaw na ligaw. Pastor, hindi naman din magandang mapakahigpit. Oo, hindi ko naman sinabing itambang mo. Iba pa rin yung may hila. Kita ninyo yung guya, may pangilong na. Para pag ayaw na makinig, madaling hilahin. May hila na gang kamaigsing tali. May mga taga-bukid naman ng kapulong ko din eh. Okay. Tutuyuin ng Diyos ang anumang batis na aasahan mo ng higit sa Kanya. Kaya, maging malinaw, si Lord ang iyong source. Sabihin mo nga, si Lord ang aking source. Si Lord ang aking provider. Minsan hindi mo na makita na meron pa palang gustong ibigay na mas maganda ang Diyos sa iyo kasi nakapokus ka na doon. Yun ang isang disadvantage kapag bagay o tao ang tiningnan mo na source mo at hindi si Lord. May ini-o-offer na si Lord sa iyo, anak, mas maganda mas maganda ring business, mas magandang opportunity Ala, hindi ho, ang source ko. Yung ako'y nakita ng 400 a day, ako'y masaya na. Anak, magandang opportunity, Hindi nga, Lord, ari ang source ko. Ako nga ang source mo, kaya nga binibigyan kitang mas maganda, hindi mo na makita. Umasa ka na kasi sa tao, umasa ka na doon sa kung ano mang meron ka. Okay. Number 3. Sa ilalim ng kaharian ng Diyos, hindi sapat ang sapat. Teka, Pastor. Parang alanganin ako dyan sa sinasabi mo Okay. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Basa. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa. Everybody say, at higit pa. At higit pa sa iyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. That's my point. Kaya sa kaharian ng Diyos, hindi sapat ang sapat na, kasi ang kalooban ng Diyos sa atin ay hindi sapat, kundi higit pa. Uulitin ko. Sa kaharian ng Diyos, hindi sapat ang sapat na, kasi ang sapat na ay hindi kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ang gusto ng Diyos, ikaw ay mayroong sapat at higit pa. Pag ito ay nasakyan mo, humanda ka. Kasi year 2025 will be the year of unstoppable move of God. At dahil unstoppable, naniniwala ako na unstoppable din ang provisyong ibubuhos niya. Kaya huwag kang maghangad ng sapat lang. Ito mapapansin ninyo, Kaya pala innate. Ano ibig sabihin ng innate? Nakapaloob na or nasa DNA na natin, yung kahit may sapat na tayo ay gusto pa nating mag-produce. Napansin nyo yan? Kaganda na ng kita mo sa deal na yun Teka, magpo-post pa ako, baka makadeal pa uli. Bakit tayo ganun? Could it be dahil greedy tayo? By nature? Hindi po. Inilagay talaga ng Diyos sa atin yon, na kahit may sapat na gusto pa natin uling mag-produce, kasi gusto ng Diyos na maging pagpapala tayo sa marami. Paano ka magiging blessing kung sapat lang ang meron ka? Magiging pagpapala tayo kung ang pagpapala natin lampas sa ating pangangailangan. Balikan natin si Elijah. 1 Kings 17:8. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya. Bumangon ka, pumaroon ka sa Sarepta, na sakop ng Sidon, at manirahan ka roon. Aking inutusan ng isang balong babae roon na pakainin ka. Everybody say, bumangon ka. Bumangon ka. Ang mga tao pong nakontento na sa sapat, ay parang si Elijah, ay di printing-printe, pahiga-higa. Gusto ko makita na ninyo, ito ang sinasabi kong explanation kung ba't nasabi kong umasa na sa uwak at umasa na sa batis si Elijah. Bakit? Pahiga-higa na Imagine ninyo nasa tabi siya ng batis. Wak! Ayun! At kukuha ng kanyang bao o baso. Sarap buhay.
At sa hapon, wak, wak, ayun. Diri, lapit. Ay, gay, lubog na araw. Pwede nang matulog ulay. Nakahiga. Kaya ano sabi ng Diyos? Bumangon ka. Pastor, sigurado ko kayo nakahiga. Pababangunin mo ka nakaupo. Pastor, wala naman nung sinabi sa Bible na papahiga-higa si Elijah. Ba't pinababangon? Di ka? Kahit naman ikaw na anak, pag sinabi sa'yo ng ina, bumangon na, di kinakabangon na, di magagalit ka. Bumangon ka na rin at tanghali na, di kinakabangon na. Ano pag gusto nyo? Ay, nakontento na. Sabihin mo nga sa katabi mo, nakontento na sa sapat. Nakontento na, di ba? Nakontento na sa minimum wage. Pastor, contentment is good. It's a good virtue, contentment. Tapos, ano naging impact mo? Contentment. Marami ba na born again sa pagiging kontento mo? Contentment. Marami ka bang natulungan? Naging pagpapala ka ba sa community mo? Contentment. O, di yun. Ikaw lang. This is my point. Sabi ni Lord kay Elijah, hoy, aba, nasayahan ha? Bangon! At maging pagpapala ka naman! Pumunta ka sa Sarepta, may balo doon. Maging pagpapala ka. Diba? Yung iba, oh, dali! Ikaw bibiyayaan kong ng sideline. Ala, ayos naman ang full Lord. Dari, para nga may pang life group ka. Ay, hindi Lord, ayos na yan. Aba, ay bangon! Ang tingin ng Diyos sa mga kontento na at ayaw maging pagpapala sa iba, ay pahila-hilatang Kristiyano. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, Elijah, bangon! Gising! Oo. Hindi na makabangon. Okay. Anong sumunod na mga pangyayari? Ito na. Verse 10. Basa. Up! Yan ang maganda kay Elijah. Nung sinabi ni Lord bangon, bumangon nga. Kaya ang prayer ko ay magkaroon ng mga Elijah spirit tayo. Na nung sinabi ni Lord, bangon, bumangon nga. Nung sinabi ni Lord, go and make disciples, nag-go and make disciples nga. Tanong kakaunti na amen. O, tuloy, yung basa, 1, 2, 3. Sabay-sabay naman, magbago na kayo. Ilang taon na tayong ganito Magto-2025 na, hindi pa sabay-sabay ang basa. 1, 2, 3, basa! Kaya't bumangon siya at pumunta sa Sarepta. Nang siya'y dumating sa pintuan ng lungsod, naroon ng isang babaeng balo na namumulot ng mga patpat. Kaya't tinawag siya at sinabi, dalhan mo ako ng kaunting tubig sa isang sisidlan upang ako'y makainom. Ayan. Nahingi siya ng tubig. Bakit? Natuyo na ang batis. Uhaw na ito. Naglakbay pa. Uhaw na ito. Kaya ang initial na hihingi niya talaga ay tubig. Verse 11. Nang siya'y pumunta na upang kumuha, kanyang tinawag siya at sinabi, dalhan mo ako ng isang pirasong tinapay. Ay, mabisyo. Nakikinom lang nung una, abang ngayon nahingi pa ng tinapay. Sa atin din na may gayon din, ano? Di ka pag ikaw ay kumain, pag ikinakakain, sasabihin sa iyo na nagpakain, ikaw gay nabusog, ano sasabihin mo? Malaman pag nakainom. Ano ibig sabihin? Aba, ipainumin mo naman din ako, baka naman po pwede. Di ba? Yan ang ibig sabihin ng malaman pag nakainom. Dahil di mo pa nga naman pinapainom, itatanong mo na kung busog. Minsan naman, ang hirap ding painumin agad dahil baka naman ika na may pinaayaw na. Wala na rin lagyan na yan, ah. Okay.
Saka yung kahirap din naman nung kakain ka tapos ay ang panulak. O kaya iinom ka, tulak na rin. Medyo demanding din ng mga Pilipino minsan eh. Pero si Elijah po hindi Pilipino. At ito napansin ninyo, humihingi siya ng tubig, which is sa isang banday walang issue kahit tagtuyot kasi may balon po ang balo. May balon doon sa kanila, nearby. Ay nung nahingi na ng tinapay, ito na. Sabi ngayon ng balo sa kanya, verse 12. At sinabi ng balo, kung paano ang Panginoon mong Diyos ay buhay, ako'y walang nalutong anuman. Oo. Anong sinasabi ng balo? Kung gaano katotoong ang Diyos ay buhay, gayon din katotoong wala akong tinapay. Gaano katotoo yon? Ay sobrang totoo. Kung ang gaano daw katotoo na ang Diyos ay buhay, gayon din katotoong ako'y walang tinapay. Tanging isang dakot na harina sa tapayan at kaunting langis sa banga. At ngayon ako'y namumulot ng ilang patpat upang ako'y makauwi at ihanda iyon para sa akin at sa aking anak upang aming makain iyon bago kami mamatay. Sabihin mo nga, last meal na pala. Sabihin mo naman ngayon sa katabi mo, Las Vegas na pala. Ano nga uli yung Las Vegas? Las Vegas. Huling saing na. Huling tinapay na. Sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot. Humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi, ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay. Pagkatapos ay dalhin mo rito sa akin at saka ka gumawa para sa iyo at sa iyong anak. And you know the story, yung mga succeeding verses, nalaman natin, ginawa ng balo ang sinabi ni Elijah at ano nangyari? At hindi raw naubos ang harina sa tapayan at ang langis sa banga. Grabe. Sabihin mo nga, unstoppable provision. Nagkaroon ng unstoppable provision. Bakit? Kasi nga sa kaharian ng Diyos, hindi sapat ang sapat lang. Question, nagkukulang ba si Elijah nung siya ay nasa may tabi ng batis? Hindi. May nagdadala ng pagkain sa kanya, hindi siya nagkukulang. Siya'y sapat. Pero nung umalis siya sa kanyang pagkasapat at pinili niyang maging pagpapala sa balo, ano ang napansin ninyo? Ano napansin ninyo? Aba, hindi na lamang sapat ang meron si Elijah, kundi labis-labis pa. At mapapansin po ninyo sa verse 15, ang sabi roon, siya'y humayo at ginawa ang ayon sa sinabi ni Elias. At ang babae, siya, at ang sambahayan ng babae ay kumain ng maraming araw. Anong narinig ninyo? Las Vegas na. Kung ito'y bigas na isinaing, huling takal, isinaing, at kumain daw ang maraming tao ng maraming araw, ang pagkakahilab nito, syempre, hindi naman siya bigas. Siya'y harina at langis. At ano napansin ninyo? Pinadami ng Diyos. Amen? Sabihin mo nga, padaramihin ng Diyos. Ito po ang kalooban ni Lord. Sige, palakpakan mo si Lord. Ito po ang kalooban ng Diyos sa mga anak niya, living under His reign, living under His kingdom. Hindi sapat ang sapat na. Huwag ka makontentong meron ka ng sapat. Hindi upang ikaw ay maging greedy, kundi upang ikaw ay maging pagpapala pa sa iba. Number 4. Ito po ay 250. Pero huwag kayong mag-alala, part 1 naman po ito. Puputol-putulin natin. Number 4. Another principle po under the kingdom of God is the principle or the law of sowing and reaping. Ano nga uli yan? In Genesis 8:22, ang sabi po roon, as long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Hanggat may lupa, ang batas ng pagtatanim at pag-ani ay hindi matatapos. Sabihin mo, hanggat may lupa. Pastor, ay simentado na ho yung buong village namin. Alay, tanggalin mo simento at lupa ilalim, no? Ay, hindi ho, batuhan na rin ho eh. Di, kiskisin mo nga yung batok mo, may lupa pa yan.
hanggat may lupa. Diba? Kailan daw ito matatapos? Kapag ka new heaven and new earth na, babaguhin na ng Diyos, aalisin na, babaguhin ng lupa, hindi ko alam kung anong plano ni Lord, basta ang alam ko, ang pinagagawa ni Lord, go and make disciples. Okay? Yung iba kasi laging gustong pag-usapan, ano mangyayari sa susunod? Ano mangyayari sa susunod na ano? Yung second coming, ano mangyayari? Pinag-uusapan ninyo yung hindi nyo naman maiintindihan pa. Samantalang itong pinagagawa ni Lord, ang tinding-intindi mo, go and make disciples. Yun ang pag-usapan natin at yun ang gawin natin. Tuloy. Balikan natin, sina Elijah. Verse 10 of 1 Kings chapter 17, kaya't bumangon siya at pumunta sa Sarepta. Nang siya'y dumating sa pintuan ng lungsod, naroon na isang babaeng balo na namumulot ng mga patpat. Kanyang tinawag siya at sinabi, dalhan mo ako ng kaunting tubig sa isang sisidlan upang ako'y makainom. Verse 11, nang siya'y pumunta na upang kumuha, kanyang tinawag siya at sinabi, dalhan mo ako ng isang pirasong tinapay. Ano meron dito? Panahon ng tagtuyot. Ibig sabihin, panahon ng taggutom. Limited ang tubig, limited ang pagkain. Oo nga't may balon, pero tubig ang naroon. Walang harina doon at walang langais. Limited ang pagkain. And here comes Elijah. Nagsasabi sa balo, pakainin mo ako. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, katibay. Sabi nung iba, digay kagaling, nung sinabi ni Lord kay Elijah, Elijah, pumunta ka sa Sarepta, may balong magpapakain sa iyo doon. Digay kasarap na noon at balo, tao na, hindi na uwak. Imagine ninyo yung kain ka ng kain ng dala ng uwak, digay may laway na ng uwak yun. Tao na, yay, tao na magpo-provide para sa akin. Alam ninyo, ang mga balo po that time ay mga kawaawang tao. Bakit? Kasi po ang mga balo po nung panahong iyon, sila po ay isa sa mga pinakamahihirap. Dahil nung panahon pong iyon, lalaki lamang ang pwedeng maghanap buhay. At ang lalaki ang nagpo-provide para sa kanyang sambahayan. Kaya pag nabalo po doon, noon, wala na. Wala nang maghahanap buhay. Hindi man pwedeng maghanap buhay. Paano yun mabubuhay? Kaya kung mapapansin niyo po sa Bible, sila po ang isa sa mga priority ng mga disciples na tulungan, mga balo. Kaya kapag nagpapakain po doon, si Jesus, mga disciple, marami doon balo. Wala talagang kung walang mga handaan, kung walang baysanan, ay walang kakain, hindi makakakain. Okay. Kaya hindi po ninyo pwedeng tingnan na yung balo ay yehey para kay Elijah. Dahil baka isipin pa nga ni Elijah, mas makakadilihin siya pa ang uwak kaysa dine. At sa kalalagayan po ng balong iyon, sa kalalagayan ng balong hirap na hirap, here comes Elijah and saying, bless me. Pakainin mo ako. Ako'y hirap na ako'y balo, pakainin mo ako. Ako'y walang-wala na, meron kami, last na. Pagkakain namin na rin, pwede na kaming mamatay, gayong kalas. Pakainin mo ako. Ang tibay mo. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, kaya mo yun? Yung gayong katibay ni Elijah? Yung nakakita ka ng hirap na isasabihin mo bless me. Bakit gantong kakapal? Ba't gantong kalakas ang loob ni Elijah? Mamaya malalaman ninyo. Pero unang gusto kong makita ninyo rito kasi pinagtatanim ni Elijah ang balo. Alam ng Diyos una, pangalawa ni Elijah, na si balo o ang balo hindi makakaranas ng higit sa sapat kung hindi siya magtatanim. This is the principle, one of the principles of the kingdom of God, the law of sowing and reaping. Kung gustong umani, magtanim. Pinagtatanim po ni Elijah ang balo. Kaya pala sabi ni Jesus, Matthew 10:42, and if anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones who is my disciple, truly I tell you, that person will certainly not lose their reward. Magbigay daw ng isang basong tubig sa mga lingkod ng Diyos, pagpapalain ng Diyos.
Eh si Elijah, hindi lang gusto mapagpala yung balo, hindi lang tubig ang hiningi, pati tinapay hiningi. Double reward. Sabi mo nga, double blessing. Verse 12. At sinabi niya, kung paano ang Panginoon mong Diyos ay buhay, ako'y walang nalutong anuman. Tanging isang dakot na harina sa tapayan at kaunting langis sa banga, at ngayon ako'y namumulot ng ilang patpat upang ako'y makauwi at ihanda yun para sa akin at sa aking anak, upang aming makain iyon bago kami mamatay. Anong sabi ng balo? Elijah, kung gaanong katunay na buhay ang Diyos, gayon din katunay na wala akong tinapay. Ano daw ang meron siya? Harina at langis. Ano ka tawag nyo daw pag pinagsama yon? Ha? Yung harina at langis pag pinagsama nung panahong yon, tinapay ho yun. Ba't sasabihin ng baloy walang tinapay? Ay di nagdadamaut. Sabihin mo nga sa katabi mo pagkakadamaut. Hindi yung sinabihan ha. Baka magalit sa iyo yan. Anong ibig sabihin ng balo kay Elijah? Elijah, wala akong tinapay, pero meron akong harina at langis. Pag ginawa ito'y tinapay din. Pero wala akong tinapay. Ano ibig sabihin ni balo kay Elijah? Ito ibig sabihin ni balo kay Elijah. Wala akong tinapay para sa iyo. Kasi kung makikita ninyo, ang idinugtong po nung balo, meron akong harina at langis, at pag rin naluto ko, pagkain naming mag-ina. Hindi ka katapong. Walang para sa iyo. 'Di ba? Kami lang ito, walang tayo, Elijah. Hoy, saan tayo kakain? Anong tayo? Kami lang. Walang tayo. 'Di ba? Assuming ka eh. Sabihin mo nga, assuming. And by the way, I want to remind you, God can use unexpected source to bless you. Everybody say, unexpected. Unexpected. Kita nyo naman, ang mga ginamit ni Lord kay Elijah, uwak. Sa takaw ng uwak, sa damot pa. Ay siyang ginamit eh. Tapos anong sunod na ginamit? Balo. Unexpected source. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner. Salamat. Kasi alam ko, pagkatapos ng service na ito, ililibre mo ako sa Jollibee. Ano sabi nung katabi mo? Oh, hindi ko inaasahan yan. Yun ang ibig ko sabihin. Unexpected. Okay, nasa inyo na yan kung itututuhanin ninyo ha. At least wala akong katabi. Balik kay Elijah. Balik tayo kay Elijah. Ito ang ibig sabihin ng balo. Balo, wala akong tinapay para sa iyo. Elijah, wala akong tinapay para sa iyo. Kung pagtatanim ang pag-uusapan, wala akong pangtanim. At ano pa, hindi naman natin sinasabi ng direkta yun. Oh, tayo po ay magkakaroon ng taniman. Hindi naman natin sinasabing wala akong pantanim. Ito, dito nagtatago, sa likod ng linyahang ito nagtatago yung wala akong pantanim. Dito sa linyang ito, ano yon? Makinig kayo. Magtatanim ako pag may blessing na ako. Uy, magtatanim daw. Magtatanim ako pag may blessing na ako. May sasabihin ako sa inyo. Kaya wala kang ani o wala kang blessing kasi dahil wala kang tanim. At kung iintayin mo na magtatanim ka pag may blessing ka na, kapatid, hindi ka na makakapagtanim. Ang pangtanim ay laging galing sa kung anong meron ka. Ang pangtanim ay laging galing sa kung anong meron ka na. Hindi sa parating pa lang. Ay sige, araruhin niya. Ay, nararo.
Yan, umulan na. Sige, kabuta naman. Ayan, ayos na. Sabi ng mga naglilinang, Busing, ano, tatanim na. Ay, nasa noong pantanim, hintayin nating umanay. Ano po? Pag tayo'y nakaani na, yung ani natin, doon tayo kukuha ng pantanim. Ano sasabihin ng mga naglilinang? Tayo na, naluluko na ito. Nakakatawa yung may palinang, nakakatawa, tayo. Sa mga taong nagsasabing, magtatanim na lang ako pag may blessing na. Parang sinasabi mo, magtatanim ka pag nakaani ka na. Saan kukuha ng binhing pantanim? Sa ani. Nasaan ang ani? Wala pa. Alin ang una? Tanim o ani? Doon daw nga kukuha ng pambinhi sa ani. Labo. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, labo. So, anong gagawin natin? Linawin natin. Palinawin natin. Mga kapatid, year 2025 is the year of unstoppable move of God. Kasabay po noon, pakinig muna, kasabay po noon, the unstoppable provision and blessing of God. At yun ay ani. Yun ay ani. Kaya, ini-encourage ko kayo, church, bago pumasok ang year 2025, yung mga natitira pang araw, bakbakin muna yan ng tanim. This is for year 2025. This is for the ani for the year 2025. Ito'y para sa pagpasok ko sa year 2025. Ito'y para sa aking mga pagkakagastusan. Bakbakin muna ng tanim. Ang nagge-generate ng ani ay tanim, not the amen and not the palakpak. Papaalala ko lang. Kahit anong lakas ng amen mo ngayon, kahit anong lakas ng palakpak mo, pag di ka nagtanim, walang anay. Sa kalapati lang ho yun, yung kahit di ka bumili, pumalakpak lang. Mamaya may dagit ka na. Sa kalapati lang yun. Nandiyan kasi unyo. Si unyo. Okay. Tandaan ha, ang pantanim ay laging galing sa kung anong meron ka na, hindi sa parating pa lang. Kaya wag mo sasabihin, magtatanim ako pag may blessing na ako. Okay, tuloy. Nariyan pa kayo? Amen. Tutuloy ko pa o puputulin ko na? Tutuloy ko pa o puputulin ko na? Kayo ang may sabi niya. Palayain si Barabas. Okay. Verse 13, basa. Sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot, humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit, igawa mo muna ako ng munting tinapay. Pagkatapos ay dalhin mo rito sa akin at saka gumawa para sa iyo at sa iyong anak. Everybody say, igawa mo muna ako. Igawa mo muna ako. Tibay talaga ni Elijah, no? Ano sabi ni, natatakot na nga yung babae. Tapos ano sabi ni Elijah? Huwag kang matakot, sumulong ka na. At gawin mo ang sinasabi mo, magluto ka na. Pero, igawa mo muna ako. Unahin mo yung para sa akin. I-prioritize mo ang para sa akin. Sabi siguro ng balo, ano pang natira? Basta't iuna mo yung akin. Yung makahingi, pagkakakapal na ng mukha, yung nagpa-priority pa, lalo na. Pagkatapos, ay dalhin mo rito sa akin. Pinapadeliver pa. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, napakatibay talaga. Bakit ang tibay ni Elijah? Alam niyo po, ako'y hanga kay Elijah. Mamaya, i-reveal ko sa inyo kung bakit ako'y hanga kay Elijah. Sabi ni Elijah, unahin mo ako. Unahin mo ako. Bakit? Ganito yan. Dalawa ang responsible
para magkaroon ng magandang ani? Hulaan nga ninyo, para naman may audience participation tayo. Ano yung una? Pantanim. So, quality seed. Ano yung padalwa pang sa tingin ninyo? Para magkaroon ng ani, anong kailangan? Binhi at dilig daw, dilig. Saan mo itatanim? Sa hangin. Tapos didiligin ba? Okay. Joke lang po. Pero ito ang point ko. Lupa. Para magkaroon ng ani, ang kailangan mo ay binhi at lupa. Sabi mo nga sa iyong katabi, binhi at lupa. Tinuturuan ni Elijah ng pagtatanim ang balo. Sabi ni Elijah, bigyan mo ako. Yung pagbibigay ay pagtatanim. Tapos sabi ni Elijah, unahin mo ako. Sabi ni nung balo, ano ibig sabihin? Ito yan. Marami po ang nagkakamali. They are buying quality seeds and believing that they will receive quality harvest. Samantalang ang tinataniman namang lupa ay pila. Lupang tubigang tigas na mga. Alam po ito ng mga plantitos at plantitas. Kaya yung mga nagpapalandscape, nagpapadeliver po yan ng isang elf na garden soil. Kasi alam nila hindi gaganda ang halaman kung pangit ang lupa. Kahit anong ganda at gaano katindi ang iyong binhi, pag pangit ang lupa, do not expect quality harvest. Kaya may kinalaman po ang dalawang bagay na ito, quality seed at yung quality ng soil. May isa po akong nakausap, taga-agrarian po, DENR. Nawala ako. Agriculture. Sabi po ng taga-agriculture, yan ang pagkakamali ng marami, masyadong particular sa seed. Hindi nila nalalaman, mahalaga ang lupa ay mataba. Sabi mo nga, ang lupa dapat mataba. Kaya ano ang sabi ni Elijah sa balo? Unahin mo ako. Pakainin mo ako. Ako ang magiging channel ng blessing mo. Ako ang tataniman mo. Ako ang lupa. Patabain mo muna ang lupa. At sino ba ang mga matataban lupa na magandang taniman? Sila na nagpapalawig ng kaharian ng Diyos. Yang katabi mo, kung yan ay gumaganap sa ipinagagawa ng Diyos, matabang lupa yan. Tingnan mo nga kung matabang ang lupa. At gusto kong makita ninyo, church, grabe ang naging harvest ng balo. Unlimited flour, unlimited oil. Hanggang umulan, doon lang natapos yung supply. Nung umulan na, sobrang daming nakinabang, sobrang tinding blessing, sobrang tinding harvest. Bakit? Hindi lang quality ang seed, quality rin ang lupang tinaniman. So, be wise, church. Hindi tanim lang ng tanim. Pag-aralan mo din. Baka naman yung mga, ako'y magtatanim ako. Ay, mga badyaw, bibigyan ko lahat yan. Sige, that's good. May reward din yan. Pero if you are expecting quality harvest, quality seed, at quality soil, and again, sino o yung matatabang lupa, sila na nagpapalawig ng kaharian ng Diyos. Ano pa ang nangyari? At grabe ang ani ng balo. Kaya magtanim. At pagpasok ng 2025, magtanim ka pa rin na magtanim. Para ikaw ay laging umani. At quality seed, quality soil, quality harvest. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Okay, tama na muna. May number 5 pa.
Actually, may 6, 7, 8, 9. Series naman ito. So, tama na muna. Ha? Gusto nyo pa alam ko, pero tama na muna. Ako na ang nagsasabi, tama na muna. Okay. At para hindi tayo sobrang overtime. Okay. Sinong na-bless? Palakpakan natin si Jesus. May I invite everybody to stand up? Tayo po tayo. Pastor, kailan po tayo magkakaroon ng declaration for year 2025? Sa January 1. So be here. Be here. Inilalatag ko lang muna para ready tayo. Nilatag ko muna at sinimulan ko na yung series natin. Praise God. Sino po ang nagsasabi ritong si Jesus ang hari ng buhay mo? At lahat ng nagsasabing si Jesus ang hari ng kanyang buhay ay nagpapasakop sa kaharian ng Diyos. At naniniwala po akong lahat na nagpapasakop sa kaharian ng Diyos, yung mga napag-usapan na natin at mga pag-uusapan pa, ang mga mararanasan mo. So this time, pwede bang ikaw ay yumuko? Ikaw ay pumikit? And you dedicate your life to God once again. You tell to God, Jesus, you are my Savior. You are my God. At hindi ko po kakalimutan na ikaw rin ang aking hari. Ako ay nagpapasakop sa iyong kingdom. Your will be done sa aking buhay. Hindi ako namumuhay sa ilalim ng kaharian ng mundong ito. Kaya ako ay hindi rin under ng economy ng mundong ito. Ako ay under ng kingdom of God. Kaya ako ay under ng economy ng kaharian ng Diyos. Kaya't ako hindi magkukulang. Kaya't ako hindi maghihirap. Ako'y laging may sapat at higit pa upang maging pagpapala sa marami. Lord Jesus, you are my Lord. You are my King. You are my God. I surrender my life to you. Be my King. Be my Lord. Be my God. In Jesus' name I pray. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Lord, narinig niyo po ang prayer ng bawat isa. We delight in your reign. We delight in your rule. Be King. Be Lord. Be God to your people. JA1 San Jose ay simbahan ng mga anak mo na ang kinikilalang hari sa aming mga buhay ay ikaw. To you alone, all the glory. This we pray in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. God bless you po. Sige po, makakaupo na po tayo.